Hindi mahirap yan. Humihirap yan because your mind says mahirap. Okay? Ano sabi ng 2 Corinthians 4:18? Basahin natin sabay-sabay. While we look not at the things which are sin, but at things which are not sin, for the things which are sin are temporal, but the things which are not sin are eternal. Father, we thank you. Help us to realize that everything that we're going through are not really hard. Kasi ikaw nagsabi sa iyong salita na yung mga bagay na nakikita ay may katapusan, pansamantala. Yung mga bagay na hindi nakikita, kaluluwa, biyaya, kahabagan ng Diyos. Yung bagay na hindi namin pwedeng maintindihan, mahawakan, these are all eternal. Kanya tulungan mo po kami na kung meron kami pinagdadaanan, pumasok sa isip namin, may Diyos kami na tumutulong at gumagabay. At lahat ng aming pagdadaanan ay magtutulak sa amin para lalong magpakumbaba. Lord, we need you. Salamat po sa inyo. In Christ's name we pray. And all God's people say, please be seated. Thank you very much. Now, we will all go through unfair things. We will go through hurts and offenses. You will have bad breaks. Masasaktan ka. Okay? Mahihirapan tayo. Okay? The question now is this. Will you become a victor or a victim? Ano linyahan mo? Tama? Kanina, narinig na preacher rin yung kausap naming isa. Sabi ko, hindi ba nakakatuwa na sa kabila ng pinagdaanan mo, sa kabila ng ikaw ay dinimanda, sa ikaw ay nilapastangan, at ikaw ay ginto, hindi ka lumayo sa Panginoon? Kristiyano po ako Kanya natutuwa ako sa iyo. Hindi ka nayamot sa pastor mo, tapos ito nakita mo kako, di ba? Nadalaw ka rito nung sabi ko, ang hirap niyang kanina dahil akala niya, ikaw ang pupunta sa bahay niya. Yung pala naman siya pupunta doon, pero nagawa namin dito. Ang tanong ko sa iyo ito, pag tinignan ka, inutangan ka, pag may gumawa ng mali sa iyo, hindi ka binigyan ng baon, pag may nanira sa iyo, are you a victim or a victor? Tama? Ano gusto mo? Ikaw yung kinakawaan na kanya katutulong kasi kawawa ka? How can they see God? Are you following me? How can they see God in us? Hindi po pwedeng you become close to God and you remain the same. Dapat maramdaman nila sa atin na mayroong ginawang biyayaan doon sa atin. That they should say, dati to pag ganito, nagmumura na to, nangaaway na, nagmamaktol na, nagmumura na. You see? Kanina may kinausap ako, sabi ko, kausap tayo. Huwag mo pabayaan ka ko yung asawa mo na nagkakaroon ng sama ng loob. Sorry po. Kasi ako, nagsusumbong sa akin yung asawa mo. O, ipababarangay ka daw. Kung kailan kayo naging senior, ano ka ba? Tsaka kayo naging masungit. Hindi ba dapat sa dami ng pinagdaanan nyo, naging maganda yung relasyon nyo? Sorry po, pastor, sorry po. Ganyan. Kasi baka makopya ng anak mo. Ang tanong ko sa iyo, yes, unfair. Yes, nasaktan ka. Yes, na-offend ka. Yes, may bad breaks. Are you a victim or a victor? The enemy will try to convince you na dapat ikaw ay forever victim. Inapi ka, inutangan ka, siniraan ka, dinimanda ka, dapat bitter ka, magkaroon ka ng self-pity. Always give a reason to not move forward. Unfair yan. That's wrong. That's wrong. Paano na makikita sa iyo na may Diyos? Paano makikita sa iyo na may kahabagan, may biyaya? You see? The other night I was talking to one lady, sabi ko sa kanya,
Do you remember? The Lord did not spare Joseph. Pinagtulungan siya ng 10 kapatid niya. Ito na naman itong nangangarap to na mayabang. Anong ginawa? Sabi nung isa, patayin natin to. Sabi nung Ruben, wag natin patayin, kapatid natin yan. Lagay na lang natin sa balon. Di parang ganun din yun. Nilaglag sa balon. And then all of a sudden, may dumating na isang karwahe na papuntang Egypt, ibinenta. Wow, do you feel na yung kapatid mo, binenta ka, pinagtulungan ka? Tanong, inisper ba ng Diyos si Joseph doon? Ano nangyari? Nagtrabaho siya and he has no victim mentality. He has a victim mentality and Potiphar was blessed for Joseph's sake. Ano nangyari? Aba, nagkagusto yung asawa ni Potiphar. At pinagtanasaan siya. Tumakbo siya. At pagtakbo niya, naiwan yung jacket niya, yung coat niya. Ano nangyari? Pinakulong siya. Nung nakulong siya, pinabayaan ba ng Diyos? Yeah, nakulong siya. He was there. Bakit? Kasi dun sa kulungan, dun yung ma-meet yung butler na magdadala sa kanya sa palace. At nung makaharap niya na yung mga kapatid niya sa Genesis 50, sabi ng mga kapatid niya, yari tayo rito. Tingnan mo, sabi ng Psalm 50, verse number 14. Tingnan mo ha, ano sabi rito ni Joseph, okay? Genesis 50, I'm sorry. Genesis 50, verse number 14. Okay? Ano sabi? At bumting si Joseph, kasal kapatid, at sila pumunta para ilibing ang kanyang ama. Verse number 15. Ano sabi ng mga kapatid? Nung makita ng patay na, sabi nila pambihira, gagantihan tayo nito. Pagbabayaran natin ang ginawa natin sa kanya. Tama? Pinakulong Nakulong. Okay? Ano sabi sa 16? Magpadala tayo ng messenger kay Joseph. Sabihin natin ang tatay natin, nag-utos bago siya mamatay. Verse 17. Sabihin natin, Joseph, patawarin mo na yan. Mga kapatid mo naman yan Gumawa sila ng masama. Gumawa pa ng script. Parang 18 ano lang. Ano yun? Marines. Oh. Nakikiusap patawarin mo na. At si Joseph ay umiyak sa kanila. Ano sabi sa verse 18? Mga kapatid ko, lahat tayo pare-parehong nagsaserve. Verse 19, ano sabi? Huwag kayo matakot. Ako ba ay nasa lugar ng Diyos? Gagantihan ko ba kayo? Aawain ko ba kayo sa ginawa nyo sa akin? Verse 20, napakaganda nito. Nag-isip kayo ng masama sa akin. Pero ginamit ng Diyos yan para maligtas ang maraming tao. Bakit? Kasi kung hindi ako pinagtulungan nyo, hindi ako pinakulong ni Mrs. Potiphar, hindi ko mamimit yung butler na magbibigay sa atin ng kaginawaan kasi magkakaroon ng tagtuyot at ngayon, blessed tayo lahat. Ayun me. While it was happening, there was no sense. Kapatid mo, inaway ka. Nakulong ka ng walang kasalanan, tumanggi ka na nga Di ba? Ang ganda ni Mrs. Potiphar. Oh, sumasayaw pa. Inaalok siya. Hindi siya pumatos. No. How can I do this great wickedness and sin against my God? Yun ang sinabi niya. Tumaklas siya. Nakulong. Pwede sabihin, pambira naman, Panginoon. Tumanggi na nga ako sa kahalayan. Hindi na nga ako pumatol. Nakulong pa ako. Hindi siya nagreklamo. I ask you, do you live in self-pity? Do you live in bitterness? Kanya hindi ka nag-move on? Sinasabi mo, you were not raised right. Mali kasi pagpapalaki sa iyo Yung teacher mo, minaliit ka Meron kang sakit. You lost your loved ones. Ano yung mga victim mentality that you're saying? You see? So anong nangyayari sa atin? You will keep that yourself stuck in the pain. You know why? Because you're giving the enemy permission to keep you defeated.
mai-stress ka lalo. Yung kinainisan mo kumakain, ikaw hindi ka makakain. Sila namamasyal, hindi ka makaroon ng kasiyahan. Why? Victim mentality. Inapi kami. Becoming a victor starts in your thinking. Okay? Gusto bang maging victim or victor? Come on, help me. Victim, victor. Ayun nyo pareho. Sabi nyo si Victor? Will I be like Victor? Victor. Hindi Victor. How? How? Simple lang. You make God your refuge and stronghold. Siya dapat yung pinupuntahan mo. Hindi si Mayor. O, kanina may tumawag sa akin na staff ni Konsihal. Pastor, may activity ba kayo sa church? Wala po. Meron pong nagsosolicit eh. Wala po kami kinalaman dyan. Humingi naman ng tawad yung tao. Pastor, sorry po. Mali po yung ginawa ko. Mali po yung ano. May nag-text pa. Narinig daw ng isang nanay doon sa kahera, naku, hindi nang hihingi ang mga baptist ng ganyan. We need to live as a victor. Pag ginawa mong refuge ang politiko at stronghold sila, bahagi kayo ng corruption. Are you with me? We don't need to make the people or politics or any person to be a refuge and stronghold. God is the stronghold. God is the refuge. You see? Doon tayo. Oh. Ano sabi ng Psalm 99? The Lord also will be a refuge for the oppressed. Tanong, may nangapi ba sa'yo? Yes! Oppressed kayo, di ba? Oh. Troubled ka ba? Yes! Sino dapat ang takbuhan? Panginoon. Hindi ka mag-anak. Hindi tropa. Hindi barkada. Panginoon. The Lord also will be a refuge for the oppressed. May nangapi sa iyo? Panginoon yan. May nanggulang sa iyo? Panginoon. Ang Panginoon ang matayog na muog. Kasi napipighati ka. Ang Panginoon ang matayog na muog sa panahon ng kabagabagan, sa panahon ng kaguluhan. Hindi trabaho. Please. Your hard circumstances are not hard. Refuse to play the role of a victim. Huwag ka nang magpaawa. Walang maaawa sa iyo. Can I just tell this to you? There are a lot of people right now that are pushing na alisin ang excise tax sa petroleum produkto. Nila, hindi na sapat yung panggasolina. Tama? Sa tingin mo ba makikinabang ang mahirap dyan? Hindi. Pag inalis mo excise tax, lalong mamamayagpag ang mayayaman. Bakit? Mas magmumura ang gasolina. At kanina, habang mayroon kaming iniintay, may nagsalita. Sabi nung isa, Pastor, ako galing sa gasolinahan. Nagpa-full tank po ako. Nagulat ako sa full tank. Land Cruiser yung sasakyan niya. 4,000 ang full tank. Di pag inalis mo ang excise tax, sino makikinabang? Mahirap, mayaman. Come on, help me. Right? Yung mayayaman na mayroong 18 ang kanilang mga makina. Right? Anong dapat gawin? Hindi ko alam. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, tama? Pag inalis mo yan, yung mahirap, nakaraos. Pero yung mayaman, lalong, are you with me? Ba't ganun unfair? Nasa mundo tayo. Gusto mo ng fair? Mauna ka sa langit. Pero I said this,
Heaven is the most unfair place. Bakit unfair? Pag si Saldico na witnessan, tumanggap sa Panginoon, tama? Nagsisit sa kanyang kasalanan, tanong, saan pupunta si Saldico? Langit, impyerno? Langit pupunta, kurakot? Tama? Ayun eh! Kung si Ampatuan, naligtas, may nag-soul winning, tama? Pinapatay ang maraming mga journalists, tama? Saan pupunta? Langit, impyerno? Langit! Ayun me. Si Epstein, na nang-rape at nanggahasa ng mga bata, tama? May nag-soul winning, naligtas, saan pupunta yan? Di ba sabi ko nga sa inyo, anong feeling ng mga pinatay ni Paul? Nung si Paul ay pumunta sa langit, "Hi Paul, ako yung tinagpasan mo ng ulo." Heaven is the most unfair place. Pero bakit tayo pupunta? Not because we're good, but because of the blood of the Lamb, because somebody died for us. Tama? Hell is the most fair place. Bakit? Lahat tayo makasalanan. Tama? Please, refuse to play the role of a victim. Huwag ka nang magkaroon pa ng self-pity at bitterness. Listen, what happened to you is not who you are. It's not who you are. It should not define who you are. You should rise above your situation. Walang kwenta. Mga nanay, tama niyo ako, walang kwenta ang paminta pag hindi dinurog. Tama? Walang silbi ang sili pag hindi pinitpit. Tama? Paano mo enjoy yung kape pag hindi ginrind? Tama? Ang isang kumukulong tubig, ilagay mo ang malambot na itlog na hilaw, nagiging hard-boiled. Ilagay mo ang isang matigas na karot sa isang kumukulong tubig, lumalambot. Ilagay mo sa kumukulong tubig yung grain ng kape, bumabango. Tama? Ang tanong, pag ikaw ba'y dumaan sa hard circumstances, bumabango, lumalambot, tumitigas. It may have been meant for your harm. Kagaya ng sinabi ni Joseph sa mga kapatid, "You meant evil for me, but when you give it to God," amen? He's going to turn it for your advantage. Yun din na sinabi, di ba? Binasa natin kanina. Balik mo nga, Genesis 50, verse number 20. "You meant evil for me. Against me. You tore it. Pinag-usapan nyo. Pinagsamahan nyo ako. But God meant it unto good." Bakit? Joseph maintained not a victim mentality, but a victor mentality. Huwag mong tignan yung nawala. Ang tignan mo, what is God teaching me? Tama? Ano tinuturo sa akin ng Panginoon? Oh. If you turn over to Him, lumapit ka, kumapit ka, you will find the strength to live out of the place of fullness, freedom, and victory. Yung pang marami ng ginawa sa'yo, nakangiti ka pa. Maayos ka pa. Nag-o-offering ka pa. Dapat si Pastor Jiho umalis na kanina. Sumama sa akin. Ginabi na kami. Tay, madaling araw na lang po ako alis. Sige, paano yan? Nagpabili lang po ako ng ticket. Magkano ticket mo? 11. Sige, sagot ko na yung kalahati. Yun lang. Bakit? Sumama ka eh. Sige na, sagot ko na yung kalahati.
Can you live with a strength out of a place of wholeness? May sakit ka, nahihirapan ka. Alam mo pag binigay mo sa Kanya, God is going to catapult you to where you cannot go on your own. Bakit ka nahihirapan sa pag-aaral? Ba't nahihirapan kang intindihin ng nanay at tatay mo? Ba't nahihirapan kang intindihin yung mga nangyari? Kasi sinasarili mo. Nagiging victim ka. Susubok kita kitulpo. Huh? You bring it to God. God is a refuge for the oppressed. Siya yung puntahan muog ng inapi. Kung may nang api sa'yo, may Diyos. Hindi sa tao magsusumbong, hindi sa barangay captain. Hayaan mo nga Diyos daling ka doon sa hindi mo kayang abutin. Now listen, tayo as a church, hindi natin kayang maabot ito. This is beyond us. Kanya nga kanina, no, sabi ko, 8:30 alis tayo. Umalis na kami. Pumunta kami sa circuit. Oh, sabi ko, andito na po kami. Di ba kayo papanik? Oh, sige po, papanik po kami. Sabi ng mga tao doon, saan po kayo pupunta? Sa bahay po ni ano? Ano pong floor? Utang ko, ito yung text niya eh. Pa-check niyo muna ho. Dumakas na lang ako. Alam ko naman kung saan nado doon eh. Hindi pumunta kami sa labas. Ba nag-walking? Nag-walking si Pastor Robante. Sabi ko, sama kayo, labas kayo. Akala ko papasok na sa bahay. Umikot pa ng buong circuit. Isa. Dalawa. Buti na lang si Lisa naka-on cloud. At saka si Rene, medyo komportable yung sapatos niya. Ikot kami. At si Pastor Giho, ikot. O, tara, pahin tayo. Sabi naman, Pepat, kanina pa kita iniintay. Sabi niya, darating ka daw, ganito. Hindi po, alis po. Saan kayo pupunta? Sa Giginto. Bakit? Doon po. Hindi, akala niya, naku po, patay. Tinignan ko yung text ko. Tama naman ang text ko. Sabi niya, wala pa ba sila? Hindi po tayo. Tayo po ang pupunta doon. Ha? Ganun ba? Sige, punta tayo doon. Punta kami doon. Pagdating doon, siguro, salamat to. Para ho sa inyo to, hindi sa akin to. Kasi I want to help you. I would like you to see this. Then nakita niya, thank you ha. Kasi ayoko makita na malusog ako, tapos kami sakit ka. Gusto kong marating mo yung lugar na hindi mo kayang abuting mag-isa. I ask you, what are you chasing? Ano yung inaabot mong hirap ka na? When you're chasing a dream, God has given you. Tatapatin kita. Aabot ka at mahihit mo yung place where it seems you're out of control and there's no way out. Mahihirapan ka. Kaya ko ba ng isang semester? Kaya ko pa bang pag-aralin ng anak ko next school sem? Kaya ko bang bayaran to? Kaya ko pa ba? Mahihirapan ka. Gagaling pa ba ako? Sabi ko nga, Rory, thank you ha. Kasi nung Monday kasama ko si Pastor Butch. Pinakita niya sa akin yung blood pressure niya, 200 plus over 100. Sabi ko, kuya ko to eh. Kanya ako, tapos sabi ko, nadala ko pa rin si Pastor Benny kasi yung GERD and everything. Sabi ko, tignan mo ka ako. Wala pa kayo isang oras nag-uusap, ano sabi? Pumunta ka, ito gawin natin. Nakita ko, sabi ko, pwede ako sumama sa'yo na April 18. Okay? Samahan kita. Okay? Sige po. Darating sa'yo, maraming out of control. Hindi mo kontrolado anak mo, hindi mo kontrolado trabaho mo, hindi mo kontrolado ang presyo ng bilihin, hindi mo kontrolado. Out of your control. Anong gagawin mo? Go to God. May maaasar sa'yo. They will not be happy seeing you standing, continuing, becoming a good mom and a good dad na. Short of a miracle from God, it is a hopeless situation. Naalala nyo, the first miracle that Lord has, sabi ni Mary, wala na silang unfermented wine.
Sabi ni Jesus, anong pakialam ko sa'yo? My time has not come. Sabi lang ni Mary, kung ano sabihin niya, gawin niyo. Abay, isipin mo, kumuha kayo ng 6 na tapayan, purin niyo ng tubig. Tapos, ibigay niyo! Ba? Nanginginig sa takot yung mga tao. Bakit? Tubig andyan si gobernador. Tapos ipamimigay. Aba, doon sinalin, ibinigay. Sabi ng gobernador, alam mo, ang dami ko ng kasalang pinuntahan. Ngayon lang ako nakainom, natapos na, gabi na, masarap pa rin itong unfermented wine. That was the beginning of the many miracles. Paano mo makikita ang miracles kung lahat inuunawa mo? Kanya nga miracles eh. Yung wala kang magagawa. You have to gone through some difficult years. Not days, not weeks, years. Things will not work out. Yun pa rin yung asawa, yun pa rin ang biyenan, yun pa rin ang kapitbahay, yun pa rin ang sitwasyon, yun pa rin ang boss. And now thoughts will tell you, wala ka ng pag-asa. Matanda ka na. You will never accomplish your dream. You will never meet the right person. You will never get well. Dumating ka na ba dyan? Wala ka ng pag-asa. Can I just tell this to you? Don't believe those lies. Why? You're in the middle. Nasa gitna ka na eh. You're in the middle of a difficulty and all you see is opposition, kahirapan, kabigatan. How big the obstacles are. How bad the problems are. Don't panic. Bakit? Say gitna. Come on, gitna. Nasa gitna ka na eh. Tanong ko sa iyo, tatapusin mo o mananatili ka rito? Nasa gitna ka na, hindi dahil mahirap. Dahil nandun ka pa rin. Konti na lang, konti na lang. Don't let thoughts tell you it's never going to work out. Nasa gitna ka na. Ngayon ka pa bibigay. Ngayon ka pa titigil. Ikaw, Jehu, nasunog yung simbahan nyo. July 15, last year. Am I right? Ngayon ka pa titigil? Eh, naghukay na kayo? Anong katwiran mo? Matatapos ba namin to? Nung nagsamba tayo doon, ano nakita natin? Tolda. Akala mo, may meeting de avance eh. Ngayon ka titigil? Ano sabi ng 2 Corinthians 2:14? Datapwat magpasalamat tayo sa Diyos na lagi tayong pinagtatagumpay kay Kristo, hindi sa sarili. That causes us to triumph in Christ. Kung magtatagumpay ka dahil kay Kristo, hindi sa diskarte. Na nagpapakita, pinapahayag, sa samyo ng pagkilala sa lahat ng dako, meaning sa lahat ng maabot, makikita nila, ba't nakatayo pa rin yan? Ba't sila pa rin? Bakit nakapagbayad? Because God caused you to triumph. The Bible says that if you're not seeing the victory yet, the truth is that you're in the middle. Nasa gitna ka na eh, tama? Gitna. Your time is coming. Don't allow yourself na ma-stuck ka dyan, hindi na ako kikilos. Huwag. Ang dami mo nang ibinato na nakita ng mga tao, nagpupustahan na sila. You see? Your friends will be uncomfortable with you. You know why?
Dati nagmumura ka. Dati pag may problema ka, lasing ka na. Dati kapag ka nagtatampo ka, nagwawala ka, nagmumura ka sa kalye, nangaaway ka. Ngayon payapa ka. Ngayon titigil ka. Your hard situations are not hard. Sipagan mo. Gawin mo yung pagpapalain ng Diyos. Mag-akay ka ng kaluluwa, basahin mo yung Bible, i-apply mo, sumamba ka, kahit walang dahilan. Yun pa rin ang problema. Ang tanong, pagka ba hindi ka nagsimba, matatanggal yung problema mo? Hindi rin, andun pa rin. Hindi ba maganda na meron ka problema, pinagdadaanan, nagsisimba ka, nagwo-worship ka, ginagawa mo yung mga bagay na dapat mong gawin, na may masasave? You see? Kanya ka lang masasawsaw, kanya ka magsasakay ng kaluluwa, kanya ka magpapatuloy kasi wala kang sakit, wala kang problema. Kailan mangyayari yan? Hello? Hindi maganda sa gitna ng problema at kahirapan at pagsakit na pinagdaan mo, nagpapatuloy ka. And they will say, ba't nagpapatuloy yan? God caused you to triumph in Christ. Alisin mo yung God factor, hindi mo kaya yan. Alam ba yung Jericho? Mahirap intindihin si Gina. Tama? Hindi pa siya tapos sa postpartum na may anak ka. Okay? Oh. Si Mariel nanganak na kagabi. Okay? Lalaki. Ngayon, ang sabi sa akin ni Pastor tuloy, ni Onyel, ni Ronald, Pastor, hindi mo na kami makakauwi. May iwan po yung baby. Kasi meron po siyang mga iinuming antibiotics. Do you understand how difficult it was? Naalala ko tuloy si Jeff, tsaka si Ems, at tsaka si Bron. Naiwan si Bron. You see? Isipin mo, tatay ka, hindi mo mahawakan. Nanay ka, hindi mo kasi nasa ospital, naiwan. Ang tanong, magtatampo si Mariel, magtatampo ka? Magtatampo ka, Umil? Bira naman, nanganak na nga ako, tatay na ako. Nasa gitna ka, nasa middle ka na, boy. You see? God would not allow it if it was going to keep you from your destiny. Kanya pinahintulutan kasi, yan ang magdadala sa iyo doon sa tagumpay. Okay? This is not the right time for us to stop. Hayaan mo ang Diyos ang mag-cause. Ano sabi ulit ng verse 14? God causeth us to triumph. Di ba? Magpasalamat tayo sa Diyos na laging pinagtatagumpay tayo kay Kristo. Huwag mong aalisin yung Panginoon sa iyo. Keep the right perspective. You're not just fighting illness. You're not just struggling in your finances. You're in the middle of a miracle. Nasa gitna ka na. Huwag kang tumigil. That's why when I look back to the years, sinasabi ko, Lord, paano pala kung tumigil ako? Paano kung tumigil si Pastor Fardo? Paano kung bumigay kami? Paano kung naghiwalay na? Paano kung nagsulian na ng kandila? You're in the middle of a miracle. God is in the process of turning your situation around. Are you saved? Are you heaven-bound? Your story does not end in defeat. Ligtas ka eh. Bakit magiging talo ka? Hindi ka dapat kinahabagan. You need to live triumphantly because of Christ. You see? Because of Christ. God is about to do a new thing. Gagawa ang Diyos ng bago. Okay? Healing is coming, promotion is coming, opportunities is coming, the right people are coming. God is your source. Magpalakas ka sa Diyos. Magpalakas ka. When you keep God first, when you honor Him with your life, when you're connected to the supply line, you will never run dry. Hindi ka mauubusan.
Kanya sinabi ko sa inyo lagi paulit-ulit, for 43 years, sinadya ko. Wala akong pakialam if people will treat me sa trash. I don't care. I don't care if people will not value what I did. I don't care. I don't care kung mga tao magpapasalamat sa akin or what. I don't care. I did it for God. Pasalamatan mo ako, okay lang ako. Oh. Pag nagregalo ko sa iba, galante sa akin, wala akong pakialam yan. Bakit? Kasi hindi ako maiinggit sa blessing ng iba. Bakit? May blessing ang Diyos sa akin. You see? You will see supernatural provision. And victory will amaze you. Ang tanong ko sa ere, paano ka magkakaroon ng supernatural provision at victory kung victim ka? Ikulong na yan. Makurakot. May Diyos. Mas magandang gumante ang Diyos. Can I tell this to you? There are things that you cannot see right now that are shut up in your destiny. Sabi nung Rolly kanina, naasar na nga ako kay pastor, tayo ng tayo eh. May problema to. Sabi naman, hindi, talagang tayo yan. Sabi no, malaki yung PSA ko dati. Okay? Papunta na sa prostate problem. Pero na-check. Sabi ko, Dok, hindi ako natayo ha. Tutuwa ako. Sabi niya, si Pastor Faro nga na, ganyan pa eh. Sabi ko, kita mo ngayon. You don't see it. Pero kung halimbawa, hindi ka titigil kumain ng mga bagay na hindi tama sa'yo, paano ka magkakaroon ng healing? Walang healing, libing. Promotion. Children. Businesses. Abundance. At the right time, we're going to step into the destiny. The moment na gusto ng Diyos sa iyo, when God releases yung itinago niya, ang tanong ko pag nirelease ba ng Diyos, yung shinyat up niya, nasa faith ka pa ba? Pag nirelease ng Diyos yung promotion, nasa faith ka pa ba? Shinyat up niyan, that will defy odds, and He will, and that's what people cannot explain. God is about to do something only God can do. Ito kasaysayan ng Bible Baptist Church of Pasay. Lahat ng nandirene, it is only what God can do. Wala ako sa galing ng tao. Wala ako dun. You see? Sabi ko nga sa mga kasama ko kanina, sabi ko, tatandaan mo to. Dapat pinagkakatiwalaan ka. Tama kanina may sinabi ko, kumanta siya, ito, sinalbi niya. Sabi ko, parang kilala ko yata yun ah. Pastor talaga. Listen. You're in the dead end phase of God growing your faith. Ang isang buto, pag inilagay mo sa lupa, parang walang nangyayari. Then makikita mo yung buto, magkakrak. Then mamaya makita mo may lumalabas na mga ugat. Hindi pa natubo yan. Mamayang konti, pag nadiligan, tutubo. Matagal. Gusto mo ng maigi? Kumuha ka ng munggo, lagay mo. Bukas toge yan. Right? Sino nang ganyan nung elementary, di ba? Di ba? Lagay na munggo, lagay sa sponge, bukas toge. Tama? Ano ang gusto mo? Blessing na toge? Are you with me? Hindi ka mabubuhay sa puro toge. When you hit a dead end,
You need to face the facts with faith. Alam mo, pinaka-worst thing dito? Wala naman akong problema eh. Ba't ganun? No. Having faith does not deny reality. Yes, may problema kami. Yes, hindi maganda attitude ko. Yes, kapos kami ng pera. Yes, may sakit ako. Faith is not saying, I'm not in pain. When in fact you are. I'm not saying I am not in pain. No. I'm not saying I don't hurt. No. Saktan ka eh. Tama? Lord, ang sakit! I'm not saying I'm happy when you're grieving. That's not faith. That's phoniness. Faith is facing facts nang hindi nawala ang puso mo. Nang hindi nawala ang pananampalataya mo. Nang hindi ka naging victim, nang hindi ka naging bitter, nang hindi ka nawala sa faith. Because you know God is greater than your problem. Huwag kang pumunta doon sa brand ng Christianity to deny all your problem. Hindi totoo yan. When you have faith, you don't have to deny reality. Lord, wala na pong laman yung bigasan. Lord, hindi ko alam kung magkakasya pa yung sweldo namin hanggang katapusan. Galing na ako dyan eh. So, anong ginawa ko? Pag nakikita kong walang laman, the more I give. Naalala ko one time, Miyerkules ng gabi, doon kami sa Metulay, sabi ni Pastor Fajardo sa akin, parang may problema ka. Ay, kanina ho yun. Ngayon, wala, nag-forward na po ako eh. Tsaka may ginawa po ako. Hindi ko sinabi sa kanya, na 10 piso na lang ang pera ko. Hindi ko sinabi sa kanya na ang nanay ko hindi sumusulat o hindi nag-PPTNT kasi wala pa naman cellphone noon eh. 83, wala pa. Wala pa. Hindi ko sinabi sa kanya, wala na kaming pera, wala kaming baong bukas. Pero ginawa ko, yung 5 piso, 10 piso hinati ko, Lord. 5 piso sa iyo, 5 piso sa akin. Panigurado na lang. Para meron lang pambaon papunta ng T-Gen plant sa may Adamson, yung napukor dyan. Tapos mabigyan ko ng baon si Gay at si Bernie. Dahil si Jenny nandoon sa tiyahing ko. Makaano lang kami, makaraos lang. Di hinati ko. Then, mula doon sa bangkal, naglakad ako palabas. Sabi ko, ano kaya? Dumaan ako dito sa Victory Liner dyan. Subukan ko lang. Punta ako doon, sabi ko, hi boss, saan po dito yung mga merong pinadadalang galing Baguio? Doon yun, pumunta ka doon. Sabi ko sa kanya, hi, magandang gabi po. Meron po bang mga bagahe na galing sa Baguio? Meron po, dito. Meron po ba para kay Joey Sauco o Sir Francisco Sauco? Teka, titignan ko. Hindi tinignan niya. Meron dito. Maliit lang dito. Tapos kulay green ang balot. Binuksan ko. Pagbukas ko, aklat. Pagtanggal ko nung cover, nakalagay, religion is a big business. Kamote talaga tong nanay ko. Kasi ayaw niya ako maging Baptist. Pinalaki kitang Katoliko, nag-aaral ka sa Malatica, tapos magbabaptist ka. Nakalagay doon. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Gusto ko sana sagutin, ba't pumalik ka? Naligaw ka, tiyak, naligaw ka. Di pagtingin kong gano'n sa pahina, umiyak ako. May 10 piso sa loob. Ay, 50 pesos pala. 50 pesos, nakita ko. Sabi ko, Lord, sorry. Ba't ako nag-sorry? Nilimitahan ko yung faith ko. Dapat pala, tinodo ko na ng 10 piso yung taya. Para ang tama, 100. Sabi ko, Lord, hindi na kita hahatian. 83 yun na. Kasi, sugarol po kami. Gambling Lord ang tatay ko.
Kanya, yun ang term ko. Dapat pala tinaya ko na ng todong 10 piso para pagbukas ko, 100, 50. Yan sabi ko, starting today, Lord, 1983 na, 43 years ago, hindi na kita hatian. Pag may pangailangan ako, magbibigay ako, and I watch you. Alam mo, doon nagsimula yung God is the source. Nasabi ko, Lord, hindi ako mamamalimos, hindi ako magkukunyari, may problema ako pero may faith ako. Listen. Faith is facing reality without being discouraged by it. When you have faith, you know God can change the situation. Kanya nung kinabi ko kay pastor, yung nangyari, talaga, opo, kanya pastor, natuto po ako ngayong gabi. Hindi ko nahahatian ng Diyos. Ito, todo ko na taya. Ang utak ko, sugal eh. Todo ko na yan. You cannot build a family on a Pollyanna fantasy. You cannot build your family on just positive thinking, but on faith. You cannot build a business on fantasy, but you can build your business on faith. You cannot build a life on fantasy, but you can build your life on faith. How do you do that? Look beyond your circumstances. Ano sabi ulit? 2 Corinthians 4:18, and we're close. Habang nakatingin tayo sa bagay na nakikita, ang bagay na nakikita, nahawakan, natikman, temporal. What does it mean? Subject to change. Say it. Subject to change. Come on, say it. Yung problema ba naramdaman mo? Subject to change. Yung kasalbahian ng asawa mo, naramdaman mo? Subject to change. Yung sakit, naramdaman mo? Subject to change. Yung pang-insulto ng kapitbahay, subject to change. Yung walang laman ng pera, subject to change. Tama? Lahat ng nakita at nahawakan na tikman mo are temporal, subject to change. Magpalakas tayo sa Diyos. If you look at the world, you're going to be distressed. There are problems everywhere, kahit sa ka pumunta. Isipin mo yung mga Pilipinong nasa UAE pag uwi dito, ano trabaho nila? Right? If you look within, you are going to be depressed. Bakit? Kita mo sarili mo eh. There are a lot of things that needs changing in your life. But if you look at Christ, you'll be at rest. What you focus on shapes what your reality looks like. Pag nakatingin ka sa problema mo, sa kakulangan mo, sa situation mo, you're sunk. But if you look at Jesus, if you look toward your deliverer, kesa sa difficulty, you're gonna make it. Your hard situations are not hard. Are you a victim or a victor? I've been here 43 years. And my goal is, whatever God is doing to me, I'm going to share it to other people. Because I want them to be healthy spiritually, healthy mentally, healthy emotionally, healthy physically. Healthy financially. And I'm doing that. Ang tanong ko lang ito. Are you a victim or a victor? I don't know. It's your choice. I choose to become a victor, not because I am good, no, but because the Lord is my refuge. I'm oppressed. He is my refuge. And He gives me always triumph in Christ. Whatever happens in me right now and is happening and has happened, it's not me. It was God helping me go beyond what I cannot achieve. You see? And I thank God for that. Let's all stand up, please. Father, we thank you.
Our hard situations are not hard. Kanya tulungan mo po kami, Panginoon, to focus on what we cannot accomplish, but only you can accomplish. Our hard circumstances are not really hard because you're the one that will help us. Kanya, Panginoon, tulungan mo po kami. Kahabagan mo po kami. Salamat po sa inyo. Samahan mo po kami. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. Will you come to the altar and say, Lord, help me to see you in my problems. Dito po sa altar. God bless you. Father, we ask you to help us to become strong. Patuloy mong ingatan at pagpalain si Mariel, yung baby niya, si Dante, si Avon. Kayo po ang magpala sa lahat. Tulungan mo po ang aming bansa. Anumang hirap ang aming haharapin, tulungan mo po kami na harapin namin ito ng may pag-asa at pananampalataya. Samahan mo po kami, palakasin mo po kami, tulungan mong harapin namin ang lahat ng may pananampalataya, not just on positive thinking. You will not change our situation, but you're improving our faith and obedience to you.
In Christ's name we pray. Amen.